Magandang umaga, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. At your service. At pasasakitin na natin ang mga ulo, batay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga surot, ipis, insekto sa Pilipinas, lalong-lalo na sa gobyerno. Mga bobo, tanga, mga walang utak, mga gunggong, kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot palam, sintu-sintu, baliw. Mga abnoy, sabog, batak, mga adik, pusyar, kawatan, kurakot, magnanakaw. Sindikato, miyembro ng koratong baliling sa gobyerno, mga maligno impacto, masasamang espirito, mga engkanto, mga mangbubudol, mang-uumit, mga magnanakaw, mangungupit, mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Magandang araw sa inyo. Ulitin ko lang, ito na naman si Boss Dada. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik sa ating channel. Sa lahat ng mga nagtsatsaga sa mukha ko, huwag kayong mag-alala. Pagbalik natin ng Maynila, back to normal na naman tayo. Pero sa ngayon, ganito muna ang setup natin. O kahit papaano kahit na medyo masama pa ang ating lagay dahil tayo medyo tinatarangkaso, ay nanonood pa rin kayo. Maraming salamat. I-follow ninyo, like and share lahat ng mga videos natin, mga bossing. So kanselado ngayon, mga bossing, kanselado ngayon, mga boss, ang impeachment, kanselado. Kasi bumabaha sa Metro Manila. Ang kakapal ng mukha nito ni Abante, nito ni Chua, putang ina ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, ang gaganda ng mga damit ninyo, ang lilinis ninyo, pa-preskon kayong mga hayop kayo. Pero yung mga nasasakupan ninyo sa mga distrito ninyo, putang ina, wala nang tuyong damit. Lahat ng damit basa. Lahat ng damit basa, mga gago kayo. Habang kayong sa sarap ng mga buhay ninyo dyan sa mga mansyon ninyo, libre ang kain ninyo sa Senado, ang ina, walang kakwenta-kwenta naman yung impeachment ninyo, yung mga kababayan natin, yung mga constituents nyo, baha. Hoy, Chua! At saka ikaw, Abante, salita ka pa ng salita, tarantado ka. Bobo ka naman. Kung nanonood ka, Abante, meron ako mensahe sa'yo. Abante, may regalo ko sa'yo kung nanonood ka. Ito, bubunutin ko sa bulsa ko. Fuck you. Ang ina nito, ang yabang-yabang na Abante na ito. Ay, yabang-yabang mo, Abante, hindi ka naman nanalo sa distrito mo. Kung makapagsalita ka, akala mo, binoto ka ng taong bayan. Tarantado, wala kang karapatang magsalita, wala kang boses. Hindi ka binoto ng mga taga District 6 ng Maynila. Kupal. Kung hindi mo pa syota si Garcia, baka nagsipsipang buldit kayong dalawa. Kaya, putsang inang yan, na-disqualify yung kalaban mo dyan. Mantakin mo, ang tagal ng konsehal nung kalaban niya. Ang tagal na konsehal dyan sa Maynila nung tumakbong congressman at tinalo itong demonyong pastor na ito. Biglang na-disqualify. Di sana noon pa na-disqualify yan. Kung hindi pala Pilipino yan, bakit naging konsehal yan? Natapos niya yung termino niya as konsehal. Gago pala kayo eh. Di ba, Nomi? Naomi, parang may nag-Gcash sa akin. Parang may mabait na nag-Gcash sa akin ngayon. Oo, may na-receive akong 300 tsaka 200. Isa nag-Gcash sa akin, maraming salamat. Pambili ko ng ano yan, ha. Pambili ko ng By Jessic. Pambili ko ng By Jessic tsaka suha yan. Uuwi na ako eh. O kailangan makabili ko maraming suha para maraming tayong vitamin C. Matanda na si Abante, dapat umatras na. Wala pa atras ang utak niyan. Siguro, sabi ko nga sa inyo, si Abante, yung pastor, pastor yan sa impyerno. Yung yung sinasamba niyan, Diablo. Magkano kaya binayad ni Abante kay Georgie? Hindi ko alam. Baka lips to lips lang, sapat na. Taga Santa Mesa ako, lagi yan si Joey Oy, lagi yan si Joey Oy binoboto ko, di ba? Ilang beses naging konsehal yan, Joey Oy? Putsang ina, biglang na-disqualify. Saan ka naman? Ang tagal ng konsehal niyan, ngayon pa madi-disqualify. Walang hiya na yan. Tangin na talaga itong mga Abante na ito eh. Itong mga Abante na ito, salot sa Maynila eh. Di ba? Ito, tinan ninyo. Distrito nila, hindi ko alam kung saan distrito to, pero Maynila ito. Maliit man lang ang Maynila. Si Joel Chua, na putya walang ginawa kundi magpagawa ng mga bahay ng kalapati dyan sa Maynila na giniba ni Isko dahil wala daw permit ang mga ginawa niya na ang ginawa niya na mga barangay hall na parang bahay ng kalapati.
ilang milyon ang ginastos, ilang ganun ang ginawa ng hayop na yan, tapos ang ini-impeach Inday Sara. Gago. Oh, tingnan ninyo, bahang-baha sa Maynila. Oh, galit na yung mga constituents nyo. Punta kayo ng punta dyan sa Senado. Buti nahiya itong mga senador eh. Hininto muna yung impeachment. Mantakin mo habang naglilimas yung mga mamamayang Pilipino. Putang ina, ang sarap ng kain nila sa Senado. Mga naka-aircon sila. Mga hayop naman ito. Preskon pa ng preskon ng mga kupal. Oh, sige, pasok. Ngayon po ang tubig na po, bali na sa ano na eh, ampas bubong na po. Second floor na lang po yung hindi naabot. Yan o, lambas, bubong, nabaha sa Maynila. Nagdulot ng pangamba at perwisyo. Lampas, bubong, nabaha. Putsang ina nyo. Tapos impeachment kayo. Inday Sara pa din. Mga gunggong kayo. Dada, may incident shooting na naman daw sa isang school. Nako po, yan pa isang problema natin. Lahat ng mga tao ngayon, action star na yata. Walang hiya na yan, oh. Oy, mga eskwelahan natin, yan yung sinasabi natin na infiltrated yung ating mga eskwelahan, kaya ganyan yung mga estudyante natin. Yan yung pinuntahan ng confidential funds ni Inday Sara. Nung panahon ba ni Inday Sara merong shooting incident sa eskwelahan? Wala, kasi napipigilan yung mga ganyang klase ng mga maling gawain. Tapos ngayon, gusto ninyo papanagutin si Inday Sara sa confidential funds ng Department of Education. Ang laki na naitutulong ni Inday Sara sa DepEd noon. Walang mga nare-recruit na mga estudyante noon, yung mga komunista. Ngayon, tingnan ninyo. O tingnan ninyo, mga bossing, nagbabarilan na. Ngayon, meron gustong panukala. Oo, Jean Corpus. Putulin lang natin to saglit. Oy, Jean Corpus, mabuhay ka. Tsaka kay Cool Egg. Diyan sa Alberta. Salamat sa pambili ng BioFlu ah. Oo, ito problema natin. Oo, yung Department of Education, magkakaroon na daw sila ng safety drill. Magkakaroon na daw sila ng safety drill sa mga eskwelahan para yung mga estudyante alam kung saan pupunta kapag may mga ganitong pagkakataon, shooting incident. Patay tayo diyan. Putang ina niyan, hindi naman yan lindol eh. Hindi naman yan fire drill. Pucha ito, magkakaroon na tayo mga bossing ng mga drill sa eskwelahan. Oy, thank you very much ha. Kay Minik Puruganan diyan sa Amerika. God bless you. Oh, magkakaroon na daw tayo ng shooting incident drill. Tang ina ninyo. Pag nag-shooting incident drill tayo, mga gago, malalaman nung babaril kung saan napupunta lahat ng estudyante. Wala na siyang kahirap-hirap. Ang gagawin na ng estudyante, magpapaputok, tapos syempre gagawa na yung mga bata ng drill, tatakbo sila, pupunta sila sa isang lugar. O alam na ngayon noong shooter, kasi yung shooter taga-eskwelahan din eh. Alam na ngayon nung shooter kung saan niya pupuntahan yung mga estudyante para pag mabarili niya, marami siyang mabaril. Mga gago kayo. Mali yun, mali style yun. Maling diskarte yun, mga tanga. Ang diskarte dyan, kailangan yung mga estudyante, kailangan ibalik yung GMRC, ibalik yung values education. Kailangan talaga yung mga estudyante araw-araw pinagdadasal nyo para maging mabait. At lahat ng mga estudyante kina-counseling ninyo. Kayo mga teacher dapat, alam nyo naman mahirap ang buhay, lalo na sa public school. Karamihan ng mga estudyante sa public school, mga bossing, teka mamaya na nga ito, tanggalin ko muna ito. Karamihan ng mga nasa public school, kasi maganda yung comment nung ating dito eh. Karamihan ng mga public school, may hirap ang buhay niyan. Stressed ang mga magulang niyan, sinasaktan ng mga nanay, ng mga tatay. Tapos walang maayos na kagamitan, naiinggit sa mga kaklase. So, grabe ang trauma na pinagdadaanan ng isang mahirap na bata. Ngayon, kung ikaw teacher ka, ang gusto mo magturo lang ng magturo, pero hindi mo inaabot yung emotional intelligence ng isang bata o hindi nyo namamalayan habang nag-aaral nagtuturo kayo, putsang iniisip niyan paano patayin lahat ng mga kaklase niya sa eskwelahan, ganun. Kaya kailangan ibalik talaga yung mga bata, meron dapat lahat ng estudyante merong counseling. Ibalik 'yon yung kasi mga mahihirap naman, kahit naman yung mga mayayaman, din yan, stress din sa buhay yan. Yung mga mayayaman, walang panahon yung mga magulang nila. So kailangan alamin nyo, anak, kamusta ka na? Kamusta ang bahay ninyo? Kamusta naman kayo? Anong problema mo? May bumabagabag ba sa'yo, anak? Di ba ginaganon yung mga estudyante? Kailangan alamin natin yung para may yung mga estudyante na ilalabas nila yung mga sama ng loob nila. Opo. Hindi nyo alam yung mga estudyante ninyo, nakangiti lang yan. Hindi nyo alam yung iba dyan minumolestya ng mga magulang. Yung iba dyan minumolestya ng mga kapatid. Yung iba dyan minumolestya ng mga tsuhin. Sinasaktan ng mga magulang, hinahampas, pinapalo-palo kahit wala naman silang masamang ginawa. O sa hirap ng buhay kasi ngayon, napakataas ng poverty sa Pilipinas, stress ng mga tao at gumagawa yung mga tao ng hindi ka nais-nais. At ang unang-unang naaapektuhan yan, mga bossing, yung mga estudyante.
Kaya dapat ang eskwelahan, ang gawin kesa, o sige ganito, may namamaril ngayon ng mga estudyante, okay, mag-practice tayo. Pag nakarinig kayo ng putok, dito tayo sa lugar na ito pupunta. Eh kung ako yung teroristang bata, alam ko, syempre kasama ako dun sa fire drill sa shooting drill eh. O di alam ko ngayon kung ano yung drill. O kung ako ngayon gusto kong pumatay ng maraming estudyante, o ang gagawin ko ngayon, alam ko na kung saan sila pupuntahan. Para lang marami akong mapatay na estudyante. Imaginein mo yan, ganyang kabobo isip ng mga nasa Pilipinas. Kawawa ang mga kabataan ngayon. Di totoo ito, real talk ito ha. Walang halong biro ito. The education sector should understand and should work on how to really reach yung kanilang mga estudyante. Hindi lang basta tinuturuan natin. Nag-mathematics tayo, nag-social studies tayo, nag-history tayo, hindi lang doon. Dapat talaga merong subject at may mga teachers na yun ang kanyang responsibilidad, kausapin, abutin yung mga bata, counseling yung mga bata, makita kung sino yung mga bata na dumadanas ng trauma. Kasi ang mga bata na yung mga ngayon namamaril-maril, yung mga sali sa fraternity, yun yung mga walang time yung mga pamilya sa kanilang mga magulang sa kanila, mas nakakahanap sila ng pagmamahal sa mga kasamahan nila. O diyan pa naman sa mga fraternity, tatanungin ka, hirap o sarap? Hayop. Hirap o sarap o ganun yan. So kailangan yun yung anuin natin. Putsang ina nyo. Meron pa kayong shooting drill. Hindi effective yan. Violet Purples dyan sa Canada. First time ko makapanood ng live mo, talaga ba? O mag-i-enjoy ka rito, promise. Violet Purple. Violet na purple pa. Iba na ang mga kabataan ngayon, grabe. Kailangan din natin mag-adapt at mag-adjust sa technology. Kasi hindi natin talaga mapipigilan yung mga bata ngayon na ma-reach yung mga violent na mga pages. Kasi may mga violent na mga channel, 'di ba? At saka yung marami kasing mga channels dito, lalong-lalo na yung mga games na mga violente. Iba-iba yung mga bata, iba yung pagpapalaki ng mga magulang sa bata ngayon. Kasi noong panahon natin, natatandaan nyo, noong panahon natin, isa lang ang nagtatrabaho. Noong panahon natin, isa lang ang nagtatrabaho, tatay lang. Yung nanay, hindi naman nagtatrabaho yan. Yung nanay, walang ginawa yan, kundi pangaralan tayo, pagalitan tayo, bantayan tayo, lahat na lang ng ginagawa natin, nakikita ng nanay natin. Ganyan nung panahon. Ngayong kasing panahon, sa hirap ng buhay, mga bossing, sa hirap ng buhay, ngayong panahon, wala nang bata natutulog ng tanghali. Wala nang bata natutulog ng tanghali, mga bossing. So yung mga magulang natin, parehas na mga magulang, nagtatrabaho na ngayon, so wala na silang panahon sa anak. So ngayon yung anak, wala na nag-guide sa kanya, hindi alam nung anak na yung kanyang ginagawa at yung kanyang mga pinupuntahan, yung kanyang mga influence ay masama na pala at nakakasama na sa kanya, hindi niya napapansin. Nag-experiment na pala siya. Ganun ngayon, kita mo, ang daming bakla ngayon. Napansin nyo? Ang daming bakla, sobra. Mas madami na yung bakla sa lalaki. Pag nagpupunta ako sa gym, putsang ina, wala nang kumakausap sa akin. Lahat lumulunok na pag nakikita ko. Sarap ah. Ganun na ngayon. Wala na. Dati pag pupunta ako ng gym, apir-apir, oy pre, how are you? Oy pre, peace back. Ngayon pag nagpunta ako ng gym, putsang ina niyan. Lahat lumulunok. Andito na si Boss D, ang sarap. Bakla, ang daming bakla. Nung panahon natin, konti lang ang bakla eh. Ang bakla nasa parlor lang. Putang ina niyan ngayon. Yung bakla, putya, mas mukha ng lalaki sa atin. Akala mo kaibigan mo, 5 taon mo ng kaibigan, yung pala may gusto sa'yo, kaya ka kinaibigan. Putsang ina niyan, chuchupain ka pala kapag nakatulog ka. Sakit. Oo, ang sarap daw papakin, hindi ba? Anong size ng sombrero ko? Ayun nga yung mga nangingi sa akin ng sombrero. Huwag kayong manghingi ng sombrero na. Kasi hindi tayo magkakasize kasi yung sombrero ko, ayan, fitted dyan, walang butas eh. 7 and 5/8 yung aking sombrero, 7 and 5/8. Pag binigay ko sa inyo to, para kayong naka-helmet. Malaki to, malaki akong tao eh. Hindi siya yung nasisikipan dito. Huwag tayong humingi sombrero sa akin kasi ito, kaya ako ganito binibili ko para walang makagamit na iba ko lang. Diba? Ganyan dito sa channel natin. Pag may naisip tayo, dire-diretso. Kaya ba nila yan? Kaya ba na ibang vlogger yan? Kaya ba na ibang vlogger walang listahan? Walang listahan to, boss, kakagising ko lang. Umupo na ako dito para kausapin kayo. Antakin mo, ilang minuto na tayo. Hindi ba? Napakatalino ng ating kwentuhan, na-entertain kayo. Pakulay nga kayo para masaya ang buhay natin. Panis. Kahit yung mga broadcaster, panis sa akin. Wala nakakagawa nito. Yung mga balita nila pang 1 oras lang. Ako 1 oras, batian pa lang yan. Tangina, 3 oras tayo nagla-live dito, walang hinto yan. Diba?
Balik na tayo sa balita. Maganda yun, napakaganda. Alam niyo itong gusto ko kapag merong interaction with the comments kasi matatalino yung mga comment ninyo. So marami din tayo na to. Tapos biglang may naalala tayo. Oo nga naman. Uso ng pamamaril ngayon sa eskwelahan. Dati nung nag-aaral ako, iniisip ko lang kung paano ako magkakaroon ng pilot na ballpen Hindi ba? Pagka-pilot ang ballpen mo kasi public school ako nag-aral, elementary and high school, public school ako mga bossing. Kaya kupal ako Oo, putsang ina, kailangan matikas ka pag nasa public school ka nung panahon namin. Bawal ang lalambot-lambot. Elementary pa lang ako, player na ako ng eskwelahan ng track and field. Nung nag-high school na ako, player na ako ng mga sports, nagma-martial arts na ako. At saka nagba-basketball na ako. Kaya nung college, nag-varsity na ako. Tapos naging RP team ako ng freestyle wrestling. Kaya medyo ang pinagdaanan ko talaga rough na childhood, pero putya hindi ko naisip mamaril. Pag nagpunta ako ng eskwelahan noon, inaantay ko lang inaantay ko lang yung JS prom. Excited ako mag third year para makarating akong JS prom. Tapos mangliligaw ako ng mga crush ko, isasayaw ko yung mga crush ko. Yun lang gusto ko nung nag-aaral ako. Mantakin mo ngayon ng mga estudyante ngayon gusto na patayin yung mga kapwa nila estudyante. Alam mo dati, pagka sa eskwelahan natin nung mga bata, kasi batang 90s ako 22 years old lang ako, pero nakwento lang to ng mga tsuhin ko. Noong panahon, pag nag-aaral ka at mayroong kupal na kaklase, simple lang yan, suntukan tayong dalawa, lika. Tara sa labas, suntukan tayong dalawa. Suntukan lang. Walang patayan. Hindi pa uso baril suntukan lang tsaka duraan. Duraan ka sa mukha tapos tatakbo mabilis. Kaya mga estudyante mabilis sumakbo Wala kang pellet gun. Anong pellet gun ang uso nung 90s? Wala kaming pambiling pellet gun. Kaya nga naglalaro kami patintero, agawan base, tombang preso. Yun lang ang afford namin. Wala kaming pambili ng pellet gun na yan. Hindi kami lumaki sa mayaman subdivision. Lumaki kami sa sa mga compound lang. Nung panahon namin pag brown out, tuwan-tuwa kami kasi pag naglaro kami ng taguan kung sino yung taya nung una, puta siya na yung taya hanggang matapos ang mundo. Wala siyang mahanap. Pag nagtago-taguan, di ba? Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Ikaw ang taya. Puta, ikaw na taya habang buhay. Tapos na, umaga na, hindi mo pa nahahanap yung mga kalaro mo. Ganun matindi nun. Sumpit ang bala munggo. Saan ka pupukuha ng munggo? Kukuha ka ng munggo dun sa kasi nung nanay ko nagtitinda sa palengke, mayroon kaming munggo, nagtitinda kami ng munggo, yung binabaso-baso na ganyan. Titinda kami noon, yung mga kalaro ko, hihingi ng bala sa akin, tara, sumpitan tayo, sumpitan. Ganun lang laro namin, sumpitan. Tangina, sakit pag tumama rito, sakit, gago ka. Tangina, humihingi ng munggo sa akin yun, patago. Pag nakita ko ng nanay ko, dumakot ako ng munggo, susuntokin ako noon. Siyempre, mahal din ang munggo mahal din ang munggo, mahal din yun. Alam mo, gawa ko ng sulat sa crush ko. Putsang ina, susulat akong ganyan, Dear Esther, she's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes. Gumagawa ako ng ganun. Putang ina niyan, kanta. Yung sulat ng kanta, ginagawa akong kunyari ako gumawa. Tapos bibigay ko sa crush ko. Siyempre, utusan ko yung kaibigan ko. Psst, hoy, bigay mo to kay Esther. Sabi mo, sa akin galing yan Putang ina niyan, pagkatapos sila na magsyota. Yun tulay, yun na nagiging syota nung nililigawan mo, putya, yung pala yung binibigay mo, yung sinusulat mo, putya, pinapanggap niya kanya. Ito, para sa iyan. Putyang ina, silang dalawa nagkakainlaban. Ganon yung panahon. Ganon tayo nung mga bata tayo. Ganun lang ang ginagawa natin. Hindi natin naisip kahit minsan patayin, tambangan yung mga kalaro natin, saksaking ganyan. Hindi uso yan. Dito sa amin sa Mindanao, Boss Dada, pag nagkainitan, rambulan na. Rambulan lang, suntukan lang. Nakailang syota ka. Wala nga ako naging syota Nung araw ako, kasi maitim ako. Ang tawag sa akin nung araw ako, Boy Negro. Sikat na sikat si Philip Salvador. Putang ina kasi nito ni Philip Salvador Gagawa lang ng pelikula tungkol pa sa mga negro, gago din Kaya yun, ang tukso sa akin ng mga kalaro ko, Boy Negro, Nog-Nog. Bata pa ako, ganyan na tukso sa akin. Hanggang ngayon, tinutukso ko ng mga vlogger ni BBM ng Nog-Nog. Gago. Tangina nyo, sanay na ako, tanga. Hindi naman ako pinanganak na maputi, tas umitim Pinanganak ako, gago, kulay libag na ako talaga. Nung bata ako, hindi uso mga Nog-Nog noon. Putya, iniiwasan mga negro. Pero nung binata na ako, high school, college na ako, puta, masarap na yung mga egoy. Sabi nila, once you go black, you'll never go back. Syempre yung mga chicks nun, sabi po, tiyangin na, egoy to, malaki to. Rosemary Kinsay, salamat sa'yo. Egoy to, malaki to. Pagbaba paghubad, putang ina, Pinoy.
Pinoy. Pinoy to eats, ulul. Hindi to ego, hindi totoo. Akala nila egoy ako eh. Kaya nung college ako, practice ako ng R&B. No, kasi noon uso yung maputi, habang nagbibinata ako, nauuso na yung mga negro, lumalabas na yung mga rapper eh. 'Di ba? Batang 90s tayo nung lumabas na sila Tupac, sila Snoop Dogg, putya na in love na yung mga babae sa hip hop. Nagpanggap na akong egoy noon. Ang dami ko ng syota. Nung bata ako, wala akong syota kasi maitim ako. Ayaw ng mga bata sa maitim eh. Nung nagbinata ako, maganda katawan ko. Akala nila taga-Amerika ako. English ako ng English. Akala nila Aprikano ko. Oo, pag nandoon na, date na, tapos sinagot ka na. Tapos, nagtanggalan na ng damit, gulat na gulat sila. Putang nakala ko, egoy ka. Pinoy ka pala eh. Ani Haramilya, salamat sa good evening boss. Dada magaling ka na, hindi pa nga eh. Ngongo pa din, na-miss ko ang welcome banat mo, di ba? Ganyan lang dito, good vibes lang. Paghubad ng pantalon, puta, hindi pala egoy, Pinoy. Pinoy, ganito lang. Utang ina, kulot pa ako. Kulot pa yung buhok ko, kaya ako kalbo eh. Kasi kulot ang buhok ko, puta, mahihiya si Jose Rizal sa akin. Yung buhok ko parang libro. Puta, naka-wave na ganyan. Akala mo nasa dagat ka eh. O kaya bata pa ako, kalbo na ako. Oo, nagpapahaba ako ng buhok. Puta, mukha akong jeepney driver. Kaya sabi nung kaklase ko, mukha kang driver. Tain na, tigilan mo yung pagtali-tali ng buhok mo. Puta, nagpakalbo ko, ayun na. Nagka-crush na sa akin yung mga kaklase ko. Sabi nila, hi. Boss D, you from LA? Yes, I'm from LA, Lower Antipolo. Ay, nakala nila egoy ako. Sinamantala ko naman. Siyempre, ginalingan ko mag-English. Ganyan, umiislang-islang din ako parang si Tulpo. Para makakuha ako ng chicks. Oh, nakakuha na ako ng chicks. Okay na. Okay na. Puro na naman tayo bulahan. Magbalita na tayo. Ibalik na natin yung balita rito mga bossing. O, yung mga taga Maynila, walang hiya kayo. O bahang-baha na sa mga lugar ninyo, punta pa kayo ng impeachment. Pero thank you very much sa nag-open ng topic tungkol sa eskwela. Importante sa akin yun, yung edukasyon ng bata. O, kasi naawa ko sa mga kabataan ngayon, wala na natututunan sa eskwela. Mga nagiging bugok na katulad ni Erwin Tulfo tsaka ni Rapi Tulfo yung mga estudyante. O, kaya mabuti na lang in-open yun. O, ito na, sa Maynila, bahang-baha, lagpas bubong. Wala nang kisame yung mga bahay sa Maynila. Putang ina, binaha pa yung bubong. Visit kayo. Chua, tsaka Abante, mga walang hiya kayo. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Ito, bantayan ninyo to. Mga distrito ninyo, putya, puro kayo Inday Sara. Ilang milyon lang hinahabol kay Inday Sara. Ang dami nyo ninakaw sa Maynila. Diyan yung makasahil, kuya eh. Yung karon to, naman nahatak. Ano, sipin nyo, ganyan, putya kina, bulok na yung kotse mo, binaha pa. Bulok na yung kotse mo, binaha pa. Tangina, yan na nga lang yung ano mo, pinagkakakitaan mo. Yan na nga lang, ang mahal-mahal magpagawa ng sasakyan pag nalubog sa bahay. Imagine mo yung mga sasakyan na yun. Light Ace. Mas matanda pa sa lola ko yan. Binaha pa, kamalas-malas naman ang buhay mo. Yan na nga lang ang kaya mong bilhin. Second hand na lumang-lumang sasakyan, puta, binaha pa. Oy, bongbong, ang kapal ng mukha mo. Ikaw, Abante, ikaw, Chua, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Alam nyo ba ang Malacanang nasa Maynila? Putang ina, ang Malacanang nasa Maynila dapat. Kung ang Malacanang nasa Maynila, yung Maynila man lang, mapaganda man lang nito ni Bongbong Marcos, hayop na yan. Yung Maynila nga, hindi niya mapaganda tapos nagtatayo-tayo siya ng mga bahay, kunyari dito sa Davao, ulul. Tinanong ko kasi Mayor Mayor, sabi ko, Mayor, ano ba yun? Yung bahay, yung mga pabahay dyan sa Kalinan na inaangkin ni Bongbong. Bakit inaangkin ni Bongbong? Meron ka palang inaugurasyon. Meron ka palang groundbreaking noong 2021. 2022 na naging presidente. Alam mo ba sabi ni Baste? Alam mo ba, Boss Dada? Hindi ko na nga maalala eh. Hindi ko na maalala na nag-inaugurate pala ako dun. Oo, nakita ko na lang din sa mga social media post na nag-inaugurate pala ako dun. Hindi ko talaga maalala. Ibig sabihin, hindi credit grabber ang mga Duterte. Hindi sila katulad netong putang ina taga Malacanang na bobo. Walang proyekto, nagnanakaw na nga ng pera ng taong bayan, pati mga proyekto ninanakaw pa. Mantakin mo, di sana proud si Baste. Oo. Ako nag-inaugurate no, nakita mo, ang ganda, di ba? Sa amin yun. Hindi ganun si Baste. Sabi ni Baste, alam mo, nakalimutan ko na yun, Boss D. Nung nakita ko nga yung picture nun, ha? Nagpunta pala ako dyan, nag-speech pala ako dyan, nag-groundbreaking pala ako dyan. Ganun, ang mga Duterte. Wala silang pakialam, basta yung proyekto, ibinigay na nila sa tao. Bahala na kayo dyan. Hindi na yun parang, akin to, ako gumawa nito, ako gumawa niyan. Hindi sila ganun. Pucha, ito, ang Malacanang nasa Maynila, tapos yung paligid na lahat ng barangay sa Maynila, binabaha. Hindi ka nahihiya, Bongbong, nandiyan pa naman yung palasyo mo. Ang ganda-ganda ng bahay nyo, ganda-ganda ng palasyo ninyo, tapos yung mga barangay sa paligid ninyo nalulunod sa bahay, di kayo nahihiya. Paano mo aayusin ang buong Pilipinas kung yung mismong barangay,
lugar kung nasaan, syudad kung saan nandoon yung palasyo mo, yung Malacanang, binabaha. Walang hiya ka. Hindi mo maayos yung baha dyan sa mismong lugar kung saan yung bahay mo, yung palasyo eh. Pucha ina, hindi nyo maayos yung mga pagbabaha dyan, flood control project dam, ninanakaw eh. Pucha, sa buong Pilipinas pa kaya, bugok. Bali pong bahay po namin nasa gitna. Ngayon po ang tubig na po, bali nasa ampas bubong na po. Rizalin Seran dyan sa Saudi Arabia. Salamat sa iyo ha. Second floor na lang po yung di naabot. Gano'ng kabilis yung tubig doon? Siguro po wala, ang bilis po talaga eh. Biglaan lang po kasi. Pagbuhos po ng ulan. Ipin nyo yan, grabing baha na yan. O, ikaw ba naman estudyante, hindi ka may stress yan? Gusto mo talaga mamaril ng kaklase kapag ganito inaabot mo araw-araw. O, tabaha na, pangit na nga ng bahay namin. No ba yan? Ang dami na nga daga sa bahay namin. Wala na nga kisame, ang init-init na nga, baha pa. O, puta na, pag pumasok ko ng eskwela, babariling ko yung mga kaklase ko magaganda bahay. Di ba? Ganun ang iisipin mo eh. Yan yung hindi na-address ng gobyerno natin. Akala nila, enough na yung magbigay ka ng ayuda, magbigay ka staff toy kapag ka may baha. Di ba si Bongbong hindi nabigas sa pinamimigay ngayon, si Pikachu na. Tarantado talaga eh. Anong gagawin mo kay Pikachu? Pakukuluan mo yung kakainin ng pamilya mo? Kaya nang pinamimigay ngayon, Pikachu, gago. Kaya nababakla yung mga Pilipino, kahit lalaking bata, binibigyan ng Pikachu eh. Abnormal talaga eh. Oh, ganyan ang hirap ng mga Pilipino. Utsangin nang yan. Kaya stress yung mga bata, kaya yung mga bata gumaganti na sa mga kaklase. Oh, syempre asa rin, binaha kayo, ha, nge. Buti nga sa inyo, 4-piece kayo ng 4-piece, anak kayo ng anak, ganun yung mga kaklase. Siyempre po, tsaka ganun ha. Habakan kita. Ganyan ang ginagawa ng mga bata ngayon. Yan yung hindi na-address ng gobyerno. Utangin na Bongbong, tinan mo ginawa mo sa mga tao, ginawa mong si Gagamboy. Nakita niyo yung mga tao, saan sila lumalabas? Putsang ina, pag nalaglag sa ilog yan, mga ngamatay lahat yan. Ito sinasabi ko eh, mga congressman, putsang ina nyo, habol kayo ng habol kay Inday Sara. Itong mga constituents ninyo, sa mga barangay, probinsya ninyo, mga syudad ninyo, distrito ninyo, putsang kita nyo, hirap nila oh. Bibili lang ng yosi yan. Bibili lang ng yosi yung 4 na ulol na yan, mag-iinuman lang yan. Kita mo, pinahirapan mo pa yung mga mahihirap. Mahirap na pinahirapan nyo pa. Putsang ina, pinaglakad nyo sa, pinaglakad nyo sa mga puno. Ano yung mga gagamba yan? Gago talaga, oh. Kita mo, hirap ng mga yan, oh. Pasikat din tong 4 na to, eh. Putang ina nyo, ayaw nyo pa mabasa. Gago, mabasa rin kayo. Putsa, puro kayo bisyo. Doon na banda, pababa na kasi yun, mas malalim hanggang dito na kanina ng mga tao. Hanggang doon na yan sa dulo, sa may tulay. Iisa na yung ilog, tsaka kalsada, oh. Ang galing talaga, oh. Tsaka kita mo, ganyan ang bahay mo. Ni walang proteksyon, walang pambili ng bota yung mga tao. Bongbong, putya, natitiis mo yan. BBM, natitiis mo yung mga kababayan mo, ganito itsura ngayon. Sa inang yan, kita mo yung mga bahay nila, luman-luma na yung mga bahay. Puro kahoy yan, mga light materials yan. Putya, pag nabasa yan, baka matunaw yung mga dingding na yan. Walang hiya ka talaga, BBM, ginawa mo sa Pilipinas. Putang ina, hindi mo man lang kami pinasarap ang buhay namin. Hayop ka, 4 years na. 4 years na, buwisit ka. Bawal magtapon ng basura dito. Putang ina, yan yung pusa. Nakita mo yung pusa, oh. Pati yung pusa, hindi niya na alam. Siya mambuhay niya, na. O, nakita niyo yung pusa doon sa may bawal magtapon ng basura dito. May pusa. Siya mambuhay ng pusa. Pucha, mukhang last niya na yan. Ilang beses na siya binabaha. Takot na takot na yung pusa, oh. Tangina, tingnan mo. Tingnan mo kung ano nakalagay doon sa lamesa. Bawal magtapon ng basura dito. Puta, puro bote ng alak. Ayan, oh. Oh, puta, 3 cepas. Oh, sa baba may bote rin ng alak, ang laki. Sa ibabaw may bote ng alak, Alfonso yan. Alfonso yan. Ina ninyo, ang hirap na nga ng buhay kasi bisyo pa kayo ng bisyo eh. Ayan oh, alam mo maswerte yung pusa kasi kung hindi bumagyo, pulutan na siya ngayon. O andun siya sa mga alak, mapupulutan siya. O walang buhaya sa dito sa Maynila walang buhaya sa ilog. Ang buhaya nasa Congress. Nandiyan dyan sa palasyo, nandun yung buhaya.
Yung pusa, oh. Kawawa naman. Sabi ng pusa, putsang ina, ilang beses na ako nalunod, 8 na. 8 beses na ako nalunod, pang-siyam na to. Putsa, pag nalunod pa ako ngayon. Wala na. Last ko na to. O ayan, oh, takot na takot yung pusa. Imagine mo, pati pusa, kawawa, bongbong, hayop ka. Actually, kinakabahan kasi ako lang mag-isa dito, yung kasama ko nasa work pa. Tapos yung tubig, paakyat na sa bintana namin. Kaya mahirap. Putsa, kawawa. Lintik naman to. Tangina, nakakatakot naman to sa sakyan na to. Tingnan nyo yung sasakyan, mga bossing. Puta, may manika sa loob. Kala mo tao. Gago talaga. Tangina, mga Pilipino talaga, mga baliw. Mga baliw talaga Pilipino. Tingnan nyo yung kotse, may tao sa loob. Akala ko tao, pagtingin ko manika. Puta, naka-headband pa. Gago talaga. Tangina yan. Sabi ko nga sa'yo, itong mga Pilipino talaga, ang hirap din talagang pasayahin. Puro loko-loko eh. Oh, kasi para hindi manakaw yung kotse. Ang ginawa, nilagyan ng manika malaki. Para sabihin kunyari may tao. Hayop yan. Pero palagay ko itong van na to, palagay ko bahay yan eh. Tulugan niya ng kung sino kasi may mga damit eh. Oh. Kawawa naman oh. Hay, nako, kawawa talaga mga Pilipino dahil dito sa administrasyong abnormal na ito. Oh, di ba? Yan, yung mga nangyayari ngayon. Saan yan? Sa Maynila yan. Kung saan nandoon ang bahay ng mga tarantadong presidente at saka ang kung ang distrito ng mga buwisit. Oh. Yung mga buwisit sa Pilipinas, mga congressman na nandiyan sa impeachment ni Inday Sara. O eto, pakinggan pa natin sa balita. Po ang baha sa ilang lugar sa Quezon City kahapon dahil sa walang tigil na ulan na dulot ng habagat. At para po sa ating morning roda, live mula sa Quezon City, si Kapitana Caro de Asa. Kapitana, kumusta na ang sitwasyon dyan? O Diego Latigo, kumusta naman kayo dyan sa Bulacan, Santa Maria? Buhay pa? Ha? Buhaya lang masaya sa baha, kaya ninakaw nilang pondo sa baha. Sabi ni Diego Latigo, buhay ka na kagad, aga-aga pa. Yes, Angela, lagpas taon na baha. Dito nga, inabot dito sa tabing ilog, Kaigin Bukid, Barangay Apolonio at Samson, Quezon City, kahapon ng hapon. Mabilis nga daw ang pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Nagsagwaw naman ng rescue operations ang ating Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, dakong alas 4 pasado ng hapon Kamit ang ating barangay ng mga rescue boats para mapabilis ang kanilang... Sinong chairman ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Iyan hanapin nga natin. Apolonio Samson QC Congressman. Tingnan natin kung sino. Sino kayang congressman ng Apolonio Samson QC? Apolonio Samson, 6th District Congressional, Marivic Copilar. Putang ina ka, Marivic Copilar. Kung nasan ka mga yun, kung nasan ka mga yun, pucha, dyan ka na. Huwag ka na lumabas. Rescue dito sa mga apektadong residente. At alam niyo ba, Angela, wala naman nagsimatigasan ng ulo dito nga sa partikular nga dito sa tabing ilog, Kaingin Bukid. Dahil mistulang mga residente kahapon nung ating kausap ay talaga namang takot na takot dahil kakaiba daw nga yung pagbilis ng pagtaas ng tubig. Abot baywang pa lang, Angela, ay inilikas na yung mga residente dito sa apektadong lugar na ito. At ngayon ay tinatayang nasa 127 na pamilya o nasa 131 na individual ang kasalukuyan na nasa multipurpose hall ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. At ayon nga dito sa Barangay Risk Reduction Management Office ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City ay sapat naman daw ang kanilang rasyon ng mga hot meals at mga relief goods. Nakapagbigay din sila ng mga gamot, lalong-lalo na nga ito. Nakita niyo yung basketball court? Makakadunk ka na. Di ba hirap na hirap ang Pilipino magdunk sa basketball court? Kita mo yung basketball court, puta, gaano kalalim yung tubig na yan. Yung basketball court, isang dangkal na lang. Utang ina, no? Ganyang kalalim ang baha. Quezon City yan, City of Stars. Yaman-yaman ng Quezon City, pero kita mo kung paano bahain. Walang hiya kayo. Tingin kayo ng tingin sa Davao. Sisi kayo ng sisi sa Davao o nakarma kayo. Nakarma kayo ngayon. Ang Davao, nangyari binabaha sa Davao. Gago, lahat binabaha. Tingnan nyo din yung mga lugar ninyo binabaha ngayon. Davao pa rin. Nakita nyo din ngayon Davao. Ang ganda-ganda ng Davao ngayon, linis-linis. Walang bakas. Lindol. Alam nyo ba sa Davao, halos buwan-buwan lumilindol? Lindol, baha. Ano nangyari? Ang ganda pa rin ng Davao. Tingnan nyo yung mga lugar ninyo. Sa tingin ninyo, gaano katagal bago makarecover? Yang mga ninyo, yang mga LGU ninyo. Di makarecover agad dyan. Putsang ibibigay sa inyo na pag humupa ang baha, bibigyan kayo ng noodle, sardinas. Sige. Masaya na kayo niya, tapos iboboto nyo ulit sa susunod na eleksyon, mga gago. Tangina niya, pinahirapan kayo, binigyan lang kayo ng sardinas tsaka 2 kilong bigas.
Sige, boto ulit. Boto nyo ulit si congressman, ha? Boto nyo ulit si mayor. Para masaya. Pumatok si Cyclone, lalo na dito sa mga residente na kababad nga kahapon ng matagal sa tubig baha. At meron din silang mga konsultasyon na isinasagawa mula sa kanilang health committee ng kanilang barangay. Dagdag pa ng ating BRRDMO, 70% dito sa Kaingin Bukid, particular na daw dito sa tabing ilog, ang talagang mataas ang talagang tubig baha sa tuwing malakas ang ulan o may So particular na daw, normal na daw yan na mataas. Anong ginawa ng mga congressman dyan? Bakit hindi nagawa yung mga proyekto dyan? Anong ginawa nila? Nga. Puros kayo mga tanga. Boto nyo pa. Boto nyo ulit. Last term na yan. Boto nyo naman yung anak. O kaya yung asawa para masaya. bagyo. At umaabot na nga daw ito ng 8 hanggang 10 talampakan ang tubig baha. At ngayon naman ay yung mga residente dito ay nasa multipurpose hall na ngayon na evacuation center natin. At dumako naman tayo dito, Angela. Dito sa kinatatayuan ko, ito yung Cypress Village. Ito ay sakop din ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Ang tubig baha naman dito kahapon ng hapon ay umabot sa 5 talampakan. Pero pagdating naman ng pasado alas 10 ng gabi ay umabot na ito sa 3 talampakan. At ang mga residente dito, Angela, no, karamihan ng mga residente dito, kung ikaw may meron kang ikalawang palapag na bahay, doon na sila lahat halos nagsiakyatan. At Paano walang pangalawang palapag? Yung walang pangalawang palapag yung bahay, paano na yan? Hayop talaga. Oy, Joy Belmonte. Joy Belmonte, walang hiya ka. Utangin ng haba-haba ng baba mo, gamitin mo yan. Ingay-ingay ng bunganga mo. Gamitin mo yan, visit ka. O, Arjo Atayde, mga congressman dyan. Arjo Atayde, yung anak ni Rapi Tulfo na parang patabaing baboy ng gobyerno. Baka naman makatulong kayo rito. Iba man ang congressman dito. Pero ang mayor dito si Joy Belmonte. Tatakbo daw senador yan, si Joy Belmonte. Ay mo, Joy, tumigil ka. Ikaw lang ang Joy na malungkot. yung mga iba naman na wala, ay nakisuyo o nakiusap sa kanilang mga kapitbahay na doon muna pansamantalang manunuluyan. At meron din tayo dito nakausap, Angela, na 2 mag-asawang senior citizen. Palumpalo yung reporter. Hayop na yan, palumpalo yung reporter. Ang daldal. Sa baha. Ay, sinasabi natin matinding pagbabaha sa Quezon City, Maynila. Yan yung mga syudad. Yan yung mga syudad, mga bossing na malulupit. Ito, may isa akong balita nakita nakakatawa. Gusto ko lang pag-usapan natin to. Utang ina, kaibigan to ni Manny Pacquiao eh. Hoy, Manny Pacquiao. Kaibigan to ni Manny Pacquiao. Ito, nakakatawa tong balita na to. Matatawa kayo dito, promise. Tiyang ina niyan. Itong lalaki dito nasa kanan. Congressman to. One Pacman party list. Putang ina, antindi talaga ng mga taga-gobyerno. Putang ina, mga salot talaga. Tingnan mo. Army reservist yan. Reservist. Nung 2020 lang yata, naging Army Reserve ito. Puta, general na siya ngayon. General na siya. Hindi to nag-aral ng military, hindi to nag-PMA, hindi to baka nag-ROTC lang to gagon to, baka nag-Boy Scout lang. Pero itong mokong na ito, puta, general ng rango niya, ha? General. Tang ina talaga, no? Ano kaya nangyari sa militar natin? Ba't naging ganito? Pucha, ito nakakatawa. Yung nasa tabi niya, yan ngayon yung AFP Chief of Staff. Yan yung pumalit kay Browner. Si Naparete. Yan yung pumalit kay Browner. Nagpakahirap yan sa academy. Tapos, puchang ina niyan, nakipaglaban yan sa mga terorista, komunista, Mindanao, kung saan napadala. Bata pa siya, sundalo na siya. Putang ina, mantakin mo, mas matindi itong congressman na ito. Mas marami pang award sa kanya. Gago talaga no? Pinaglalaruan pati yung mga uniformado natin tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos tuwan-tuwa tayo, hayop na yan. Ito, panoorin niyo itong balita. Tawa ako ng tawa rito. Kaya naman pala galit na galit yung mga retired generals, mga retired military personnel. Kasi putya, nagpakahirap sila. Ilag sila ng ilag sa bala. Tapos itong mokong na ito, hindi natin alam. Itong mokong at ogag na ito, hindi natin alam kung saan niya nakuha itong mga award niya, anong mga ginawa niya, tumalon ba siya sa eroplano, dumapa ba siya sa Granada, para makuha niya itong mga award na to. Putang inang Pilipinas to, abnormal na talaga. Naging sobrang kontrobersyal si dating One Pacman Party List Congressman Mikey Romero dahil One Pacman Party List, Representative Mikey Romero. Sige, putang ina, basta sugarol talaga. Ang daming award. sa kanyang uniforme. Ito pa lang si Romero, ginawa ng isang general sa AFP Reserves. Na-confirm ang kanyang appointment nito lamang August 13. Ito po siya, kasama si August 13, ito lang.
Nito lang siya naging super general. Inang inan yan. Paano naging general tong gagon to? Di nga ya. Kahit isang bala, wala mang ipinutok yata ito eh. Sa bundok, walang yan. Ano to? Binili mo ba yan, boss? Saan galing? Ano ba yan? Bagong AFP Chief of Staff si General Antonio Navarrete. Pero po, agaw pansin, ang dami po ng nakasabit na mga awards sa uniforme ni Mikey Romero. Ito po yung mga badges na mga medalya. Ito po yung mga badges naman na qualifiers. Ano ba yan? Binibili ba yung rango sa Armed Forces? Binibili ba yung award? Alam ko pag award, pinaghihirapan yan ah. Anak ng toka, congressman. Sana all. Naging reservist po siya nito lamang mga 2020 o 2021. Kumpara kay Navarrete, ito po ang ating bagong Chief of Staff na isa pong combat veteran. Check Chief of Staff, combat veteran. Mas marami pang award yung hindi nakipag-away. Hindi na ipaglaban. Mas marami pang award. Saan ka naman? Puta, ganyan pinagtatawanan ng ibang bansa ang Pilipinas. Sabihin nila, ay talaga, puta, paano naging general yung gagong yan? Hindi nga marunong magmarcha yan. Baka pinagmarcha mong tikas pahinga, hindi alam yan. Tikas pahinga. Tanginan yan. Hayop. Sabagay, sabi nga nito ni Banateros Lab ko to, si Lisa Marcos, ganun din, ang daming award. Si Larga doon, ginawa. Tangina, lahat na ginawa niyo sundalo. Nagpapakahirap sa training yung mga tao, tapos lahat ginawa niyo sundalo. Si Erwin Tulpo, ginawa ring sundalo. Tangina, puro baliw. Ito naman, Mikey Romero, si Lisa Marcos, si Larry Gadon, putan, nilagay sa Coast Guard. Navy ba o Coast Guard? Visit yan. Hay, nako, tangina Pilipinas, ito bulok. Na pumasok ng AFP noon pang taong 1990. So mga 36 years ago, kumpara po ninyo kung ilan po ang kanyang mga medalya kumpara kay Mikey. Okay. At lalo naging usapin ang mga military awards na umunoy natanggap ni Mikey Romero. So para po mas malinaw ang litrato, tingnan po natin ang picture ni Congressman Romero. Nakuha po ng website na Rising Tigers Magazine. Si Romero kasi ay hindi lang ng Rising Tigers Magazine na Man of the Year. Puta, naging Man of the Year pa. Tangin ang award dyan. Man of the Year ang hayop. Sige. 2026. Okay, ito po. Mas malinaw mga military awards and mga Tangina, antindi oh. Brigadier General Michael Romero. Ay, Diyos ko. Tangina niyan. Nakakadiri ang putyang sundalo yan. Brigadier General, pautangin na yan, hindi nga marunong magmarcha. Baka pag nagmarcha yan, paatras tsaka patagilid. Baka nagki-creep walk yan. I always have a man's mindset of throwing impossible dreams. For me, nothing is impossible to achieve. Putangin naman, takin mo, talaga naman. Pagtakin mo naging general ka, wala ka naman silbi sa bayan. Hayop yan. Talaga namang matindi ang mindset mo, boss. Mas nauna ka pang maging general kaysa sa mga nakikipagrambulan dyan sa mga NPA sa bundok. Ano kaya ang pakiramdam ng mga sundalo natin na yung rango pinamimigay lang sa mga ganitong klase ng mga tao? Ano kaya sa tingin ninyo? Nagdidemanda to. Magaling magdemanda to si Mikey Romero. Alam nyo ba kung bakit nagkakilala si Saldico at saka si si Arnie Tevez at si Banat Bay? Oo, dahil dito kay Mikey Romero. Kaya na dinimanda ni Mikey Romero dinimanda ni Mikey Romero si Banat Bay noon. Natatandaan ninyo yung kay Manny Pacquiao, yung dinimanda, magkakasabay sila eh. Si Trixie, si Pastor Kibuloy, si Banat Bay. Dinimanda sila nito dahil doon sa binanatan nila yung stadium ni Manny Pacquiao. Na nagsayang siya ng pera, siya dinimanda siya nito. Putang ina to, sumbungero. Ayop na yan. Ngayon naman naging Brigadier General na po siya yan. Ang galing. Palakpakan natin mga bossing. Ang galing. Ano kayong pakiramdam ng mga militar? Putang ina, baka mag-NPA na lahat ng militar dahil sa ginagawa ninyo, pinamimigay nyo yung pinamimigay nyo yung pinaghihirapan na rango. Walang hiya kayo. Si Romero sa litatang kuha ng Rising Tigers Magazine. Palakihin lang po natin para po mas malinaw. Yan. Utang ina, pag tinanong mo siya kung para sa yung award na yan, hindi niya alam. Ay, siguro baka nag-donate siya ng kung gaano kalalaking pera para bigyan siya ng mga ganitong award. Ito, best in yung isa sa baba, best in swimsuit. Yung isa naman, best in nightgown. O best in question and answer naman yung nasa taas. Tangina, baka daw hindi marunong gumamit ng radyo to. Baka hindi marunong, hindi, magaling yan. Oo, pag tumatawag sa mga bodyguard niya, radyo yan. Over, lalabas na ako.
Lalabas na ako. Ilabas yun na yung Land Cruiser natin na bulletproof. Tangina, nakakaya. Nagpa-picture pa yung chief of staff. Tanga rin eh. Tangina, chief of staff ka na eh. Pag nakapaglaban ka sa gera, 36 years yung experience mo. Tapos mas mataas pa yung, mas marami pang award sa'yo si Romero. Saklap, bes. Ito po ang sinasabing pinaka-controversial. Oh, tama ka dyan. Alam ko to. Magpe-pension pa yan. Utang ina niyan. Pera ng taong bayan na mantakin mo. Yung mga military personnel ngayon, kailangan nilang maghulog para may pension sila. Itong ogag na ito, putsang ina, may pension daw yan ha. Magkakaroon pa siya ng pension. Walang kahirap-hirap. Sang kapang yaman na may pension pa. Sana all. Ang award ni Romero. Kutsa, baka dahil general yan, yung mga bodyguard niyan, baka naman ano pa, sa military pa. Ay, syempre yung mga general, may mga security personnel yan eh. O baka dahil brigadier general, baka naman may bodyguard pa yan from AFP ha. Tanginan yan. Kakapal ng mga mukha ninyo. Ito pong kulay blue na merong 3 puti na stripes. Yan po ang Gold Cross Award. Bakit po kontrobersyal? Ito po ginagawad lamang sa mga combat veterans nagpakita ng direct gallantry, bravery, or valor during Puta, may Gold Cross Award siya. Ha, hindi to kahit kailanman nakipagbarilan sa masasamang loob, pero putya may Gold Cross Award siya. Saan ka naman? Ang inan yan. Hayop na Pilipinas ito. combat. Ito po ang 3rd highest combat medal na binibigay ng AFP. Sabi nga ng isang Gold Cross awardee na nakausap ko kagabi, napakahirap po makakuha nito, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. At lalong imposibleng makakuha ito ng isang taong hindi pa raw napapasabak sa digmaan. Hindi lang po yan, may 4 pa na medalya na ngayon nakwe-question. Ito po, ang Luzon Anti-Dissidence Campaign Ribbon, binibigay sa mga sumama sa counter-insurgency campaigns ng gobyerno sa Luzon. Antindi sa Luzon, anti-dissident. Mga lumaban sa komunismo. Putang ina, paano ka nagka-award niyan, boss? Saan mo ba nakuha yan? Sa Recto? Hayop naman talaga, oh. Sa AP Awards and Decorations Manual, minimum requirement para sa campaign ribbon na ito ay 6 months deployment sa counter-insurgency operations. Ito naman po ang Visayas Anti-Dissidence Campaign at ito naman ang Mindanao Anti-Dissidence Campaign Ribbon. Dapat din 6 months minimum na participation sa kampanya doon po sa lugar na yun. Ito, Luzon, Visayas, Mindanao, lumaban sa komunista, yung ulol na yan. Nakita mo ang kinis. Pucha, yan, ang galing-galing. Ang galing-galing nyo talaga. Pucha, ina, oy, Browner. Hayop kayo, oy, Gibo. Puchang ina kayo. Kaya pala naging opisyal yan si Tariela. Puchang ina, kahit pala tanga, pwedeng magkaroon ng mga medalya na ganyan. Doon, eto naman, nasa bandang baba. Yan po ang Kalayaan Island Group Campaign Ribbon. Kailangan mo ng 2 months immersion sa Kalayaan Island Group. O kung tawagin natin ngayon ay Spratly Island. Tayo na, nagpunta pa siya ng Kalayaan Island. Puchang ina niya, baka sa YouTube lang nagpunta yan sa Kalayaan Island. Paano nagkaroon ng award yung hayop na yan? 2 buwan po. Ito naman po, kung mapapansin ninyo, itong mga tuldok-tuldok na ito. Yan po, dami. Tuldok po na bakal na yan, ang opisyal na tawag yan ay appurtenances. Pero sa mga sundalo, ang tawag nila dito ay kuto. Kung magawaran ka ng isa pang karagdagang Gold Cross, halimbawa, pwede ka magdagdag ng kuto sa iyong ribbon. Ang ilan po sa mga ribbon ni Romero may 4 na kuto. Ibig sabihin, paulit-ulit na raw siyang binibigyan ng award ng parehong medalya. So yan po, nakatiga 4 na paulit-ulit. Sa isang pahayag, sinabi ni Romero kahapon na hindi naman niya hiningi ang mga award niya at kusang binigay raw ito ng AFP. Ano yung regalo kung saan binigay sa'yo? Ang ina niyan. Alulupit. Ang lupit mo, boss. Kusang binigay sa'yo, basta naglalakad ka na lang ganyan, napili ka, gano'n. Anak ka ni Lord. Kusa lang daw binigay sa kanya, hindi niya hiningi. Dapat mo lang tinanong mo. Di ba binigay sa'yo yung award, binigyan ka ng Blue Cross Award. Yung award na yun, napakahirap pala makakuha nun. Sana nang binigay sa'yo, alam nila, ginagago ka nila. Hindi ka naman nakipaglaban para sa Pilipinas. Paano ka nagkaroon ng award yan? Sana hindi mo tinanggap. Siyempre, bago ibigay yan sa'yo, sasabihin sa'yo, ito boss, ia-award ko sa'yo Blue Cross Award dahil sa iyong tapang sa paglaban sa mga komunista sa Pilipinas. Teka, hindi naman ako nakipagbarilan ha. Huwag mo bigay sa akin yan, ano ka ba? Ano na sasabihin ng mga sundalo na ikipag-away? O eto, sa Luzon, Visayas at Mindanao, bibigyan ka namin ng award na ito dahil sa iyong katapangan sa pakikipaglaban sa mga NPA sa Luzon, Visayas, Mindanao. Teka, hindi pa naman ako nagpunta ron para dyan ha. Wala naman ako matandaan ha. Huwag mo ibigay sa akin yan. Di sana tanggihan mo, gago ka pa.
Binigay sa'yo, hindi mo ginawa, ano ka, inalagay mo pa sa dibdib mo, hindi ka nahihiya? Hindi ka nahiya, boss? Inan to mga walang hiya, kayo talaga mga mayayaman kayo, walang hiya kayo, lahat binibigay sa inyo. Si Bongbong ganito rin eh. Walang hiya oh. Sa kanya. Tumulong din daw siya sa AFP modernization at sumama sa mga tinatawag niyang frontline mission sa Pag-asa Island, Batanes, Basilan at sa Jolo. Bagay naman na dapat nga pahalagahan. Ang tanong lang, sapat ba ang mga pagdalaw o pagbisita niyang ito para mabigyan ng mga combat awards na bihirang-ihirang? Yun na nga eh, combat awards. Ibig sabihin, combatant ka. Ibig sabihin, nag-armas ka, nilabanan mo yung mga kalaban ng estado. Hindi mo naman ginawa yun. Nagpunta ka lang pala, nag-ribbon cutting ka lang. Papatinanggap mo to mga award na to. Sabi ko na nga eh, malaki siguro na itulong niya ito. So kung sino talaga yung magbibigay ng pera sa armed forces, putyang ina, pararangalan nila yan. Oh, it's by the looks of it, ganun na nangyari rito. Sa mga tunay na veterano ng digmaan. Kakahiya naman. Kakahiya naman yan. Dinatawa lang ako sa balita na yan. Tawan-tawa lang ako sa balita na yan mga bossing, kaya ipinakita ko yan. Oh. Oy, panoorin nga natin mga bossing yung mga nagkainitan sa kamera patungkol sa budget. Ha, nagkainitan sa kamera patungkol sa budget. Ito si ito yung pinsan ni Bongbong to eh, Saring Kupal. Utang ina nito, ang galing lang din itong manita pero wala naman nagagawa yung mga palinitan niya. O, panoorin natin yung away nila sa Congress. Ulitin to, last year ko po ito tinanong. Nung third reading, and I even wrote you regarding this, no? Malaki po yung kontrobersya sa DPWH projects, no? I requested last year nung nag-third reading, I requested the chair na ilabas yung budget per districts at ilabas yung budget per party list. Summarize, para alam natin magkano yung total per district at magkano yung total DPWH per party list at saan pumunta yon. Ngayon lumabas na po yung NEP ng DPWH. I am requesting again na sa NEP pa lang, i-post po natin sa ating website yung budgets per district para makita ng lahat yung mga budget ng DPWH per district at yung budget ng DPWH per party list at saan po ito napunta. Sasabihin ulit, hindi po ito kasama sa DBCC. Pero kailan pa ako magkakaroon ng opportunity? Last year, tinanong ko yan nung third reading. Sumulat ako hanggang ngayon, walang sagot for the 2026. So palampasin na natin yung 2026. 2027, bakit hindi po natin? Kung talagang gusto natin ng transparency, bakit hindi natin ipakita magkano ang budget per district, magkano ang budget per party list at saan po ito napunta? Representative Yanko, what is contained in the NEP? In the NEP itself, if you would look at the budget of DPWH, meron na rin naman pong mga totals doon per DEO. So there's a regional total, there's also a total per district engineering offices. So those information are actually already contained in the NEP itself and later on when the HGAP is filed. Hindi po kaya i-total yun ng ordinaryong mamamayan, Madam Chair. 772 pages yun. Hindi mahanap yun. Why don't we make it easy for them na ipakita, okay, simula sa district. Alam mo, maganda yung sinasabi ni Toby Chanko dito na bawat party list, bawat congressman, ilagay kung magkano yung budget nila. Tapos kailangan makita ng tao. Sabi nung tarantadang babae na to, pumalit yung saldi ko. Nandoon naman na, computing na lang nila. Putyang inang niya, pahirapan nyo pa yung Pilipino. For transparency, dapat spoon feeding pagdating sa information, lalong-lalo na pagpera. Kailangan spoon feeding yan sa taong bayan. Hindi naman accountant yung mga taong bayan pagmamanumanuhin nyo pang i-add. Lagay nyo na, congressman ganito, party list ganito budget. Para hanapin natin kung saan napunta yung ganun. Ito total budget, ito mga proyekto, ito total budget, ito. Tsaka doon, can you tell me, paano po hahanapin doon yung pinopost ng party list? How will we know sinong party list ang proponent dun sa budget na yon kung hindi po natin ilalabas? Representative Yanko, again, there are no proponents for the project. So like if you would look at the HGAB in the NEP, you would see that there are totals per district engineering offices. So there is actually no way to us be able to create a summary of what are proposed by party list members as opposed to district representatives because there are no such thing as. Meron po yan, Madam Chair. Hindi naman tayo pinanganak. But again, for the information that is being asked for, which would be. Upal, pwede ba yun? Congressman ka, wala kang proyekto? Tangina nyo, huwag na kayo mag-congressman. Ano sinasabi niya? Wala nang budget ang Wala nang budget wala nang insertion ng Congress. Wala na silang mga proyekto, ulul. Sabi ni Chubby Chanko, ulul, wag mo ako lokohin, tagal-tagal ko na rito. Kupal ka, pwede ba yun? Diyan kumikita mga congressman. Kaya gusto ko ilabas yung mga numero kung magkano yung mga nakuha nila para at least may listahan na tayo as early as now. Alam natin kung sino yung mga binigyan ng pabor ng pamahalaan na ito. Para malaman natin. Putya, ayaw ilabas si Swansing. Sabi niya, hindi, meron na. Wala nang budget, mga congressman. Ulul.
Walang budget congressman, nagsilayas na yan dyan. Puro magnanakaw yan. Ano ka ba? The summary of the budget per district engineering office, per regional office, they're all contained there in the NEP, within the DPWH budget itself. Makikita nyo po yun, naka-separate out po yan sa NEP. Within the DPWH budget, you already have the totals per district engineering office, and in the annexes, you have there the line items in terms of the project. So lahat po ng impormasyon na yun, nandun na po yun sa NEP at sa HGAB. Madam Chair, nakasulat po yun sa NEP pero hindi po naka-total per district. Kaka-check ko lang po. Oh, manloloko ka pala eh. Ano tong babae na to, magkalayo yung mata. Sinungaling, kaka-check lang pala ni Toby eh. Anyway, yun lang po hinihingi ko. So, pwede bang, kasi yung DPWH budget is 772 pages. So kung hahanapin po yan ng mga kababayan natin, mahirapan po sila. Hindi ba pwedeng padaliin natin, ihiwalayin lang natin? 772 pages, putsang inang yan. Babasahin mo ba yan? Si Bongbong, di niya babasahin yan. Si Bongbong, di babasahin ni Bongbong yan. Ako, putsang inang, pinakamaraming page na nabasa ko, ilang comics na. 772. Putang ina, ganito kakapal yan. Hahanapin ko kung magkano yung budget ni Congressman ganito. Pucha, hindi ko alam kung nasan siyang page dyan. Iisa-isahin ko mula page 1 hanggang 700. Ang inan yan, kung yung congressman ko si Franz Pumarin, hahanapin ko kung gaano kalaki ninakaw niya. Pahihirapan mo pa ako. Ilagay mo na. Yung mga proyekto per district. Yun lang po ang hiling ko. Pwede po ba? May I differ for the answer? The expert on the matter, the Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, defending the budget of the Department of Public Works and Highways, Representative Romeo Momo, to respond to the query of the Honorable Chanco. Yes, Madam Chair, thank you. Ang totoo lang, in every DEO, mayroon tayong total budget and then mayroon ding naka-line ng mga projects, no? So, ang ibig sabihin siguro ni Honorable Chanco is yung mga nakalagay ng mga project ang ipa-scale natin, ano, i-post natin. But yung projects na yun, madaling hanapin sa mga DEOs, no? DEOs natin, in fact, sa mga accounts ng mga DEOs, yung mga yung Facebook accounts ng mga DEOs, nandoon naka-post yung ating mga projects. Madam Chair, hindi po para sa atin yun, para sa kababayan natin, para madali nilang makita. Hindi po para sa akin. Dahil tayo, pag hiningin natin sa DO, ibibigay. Pero may mga projects po na nasa NCR, nasa region, hindi po siya nakatotal per district. Pero dapat yun, pasok dun sa district. So, ang hinihingi ko lang po is pagsamahin, simplihan, para makita ng kababayan natin ano po yung budgets per district. Yun lang po. Well, I think, Madam Chair, yung pinapost naman din ng mga regional offices at saka region is not for us, congressmen, but it is for everyone, especially doon sa constituents natin, doon sa ating mga distrito. Madam Chair. Madaling ma-access po yun sa lahat ng mga... Tanga, ang sinasabi nga, kumuha na nga kayo ng summary ng listahan ng lahat ng mga proyekto ninyo para maalam ng mga tao. Halimbawa ako, taga 3rd District ako ng Quezon City. Pupuntahan ko lang, 3rd District Quezon City, ito yung budget, ito yung mga proyekto. Hindi yung putsang ina, pahihirapan mo pa ako, hahanapin pa isa-isa. Ilagay nyo na doon. Bawat tao dyan sa Congress, tamad-tamad nyo. Oo, accessible nga yan. Ang problema nga, hindi naman lahat aral, hindi naman lahat merong capacity. So para ang tao matuto na rin mag-imbestiga sa sarili nila, napupunta ba sa tama ba yung tao na binoto nila, hahanapin namin yung mga proyekto, yung mga nila, at least madali namin makikita, hindi yung putsang ina, pahihirapan nyo pa kami maghanap, mga gago. DEOs, meron silang mga publications, actually. Madam Chair, very quick clarification with the question of Kong Chanco. Yes, given that the time of the Honorable Chanco is up, yes, I would now like to recognize Just a very Deputy Speaker Janet Green. Quick clarification para lang pong malinawan. Hindi po kasi magkapareho ang DPWH District Engineering Office vis-a-vis sa Congressional District Office. Salita na naman yung mamamatay tao ng mga bata, di umano. Salita na naman si Gary, no? Pagdating talaga sa pera, maraming alam to. Anak na to ka to si Gary, no? Nakialam ka na naman, di ka naman kasali. Walang iya ka. Kamusta na yung mga namatay sa dengue siya dahil pinagtuturukan mong buwisit ka. Ewan ko rin baka taga ano ba probinsya nito? Taga dyan yata to sa Bacolod ba to? Iloilo ba tong buwisit na ito? Ewan ko, binoto ng taong bayan to. Tangina, tanga rin ng mga constituents nito. Mga tanga kayo kung sino bumoto rito sa hayop nito, mamamatay tao daw to eh. Dahil mga batang namatay dahil dito, di umano. Tangina ninyong bobobo nyo, binoto nyo yan. Sa misnomer, kasi yung ibang congressional district, akala mo halos walang budget, but actually hindi kapareho nung District Engineering Office and yung Congressional District Office. So if I may, Madam Chair, may we request, for purposes of answering the Honorable Chanco,
that he be instead furnished a total allocation on a regional basis that will be more reflective of equitable distribution, if indeed it is. Madam Chair, since the Honorable Garina replied to my manifestation, can I be given a chance to reply? Yes. Go ahead, Representative Chanco. We'll give you, with the indulgence of the other House members who are listed for interpellation, may we give the Honorable Tiangco time to manifest? Would that be amendable? Okay. With the concurrence of the other House members, Honorable Tiangco, go ahead po. Madam Chair, the only reason I will manifest is because there was a reply. No? Otherwise, I would have been finished. No, yun lang po. It's exactly the reason why. Kasi nga, iba po yung District Engineering Office, iba po yung Congressional District. Kaya nga, ang sinasabi ko, palabasin kung ano yung budget per Congressional District. Kasi nga po, yung per District Engineering Office does not mean na yun po yung budget sa distrito na yun. So, yung sinasabi po ni Congresswoman Garin, yan po ang precise reason na gusto ko, hiwalay siya per district. Yun lang po, Madam Chair. Thank you, Representative Tiangco. Thank you, Representative Garin. We will again relay this, Madam this is a Chair. matter for DPWH. Madam Chair. Yes, Representative Garissa. Very brief interjection. Importante lang po. I think the DBCC can answer that question. Kasi dumadaan lahat ng budget, binabawasan nga nila yung allocation. For example, for DPWH, may mga regional, national, district allocations. So ano pong basis ng DBCC? Anong parameters in determining ano yung mga proyekto na importante in terms of need, in terms of population, in terms of land area? Ano po ba ang basis nitong mga allocations na ito per district, per region, at yung mga national projects? Meron po kayong parameters niyan? Okay, we'll allow Secretary Kim to respond very quickly, and then we'll move to our next interpellator from the majority. Go ahead, Sekim. Madam Chair, Your Honor, as to the evaluation Maraming salamat kay Lalia Marqueses. Mabuhay ka. Lalia Marqueses from Italy. Shoutout sa'yo. metric used, when number 1 po ang as per our evaluation, ang natanggap po natin ng mga proposal mula sa DPWH ay naka-arrange according to the implementing unit, which are district engineering. Inyo, dapat i-abolish na yung DPWH na yan. Hayop kayo. I-abolish na yan. Walang kwenta ang mga hayop na yan. Oh, wala nang silbi ang mga yan. O, pakinggan natin mga bossing yung ano. Ito pala yung magaling na natin. O, panoorin natin yung napakagaling nating DPWH secretary. Dapat kasama ito sa i-abolish tong walang hiya na ito eh. Oh, puchang ina nito. Namasyal na naman, nagturo na naman, baka manuno ka. Walang hiya ka, Vince Dizon. O ano na naman pinaggagawa mo dyan? Ano na naman yung dinadrama mo, Vince Dizon? Sige, sabi nga dito, in-inspection ng San Juan River bago umapaw. Putang inang yan. Ano nangyari sa inspection mo, gago? Impeksyon ka. Isa kang impeksyon sa bayang Pilipinas, kupal ka. In-inspection niya yung dagat ay yung ilog, akala naman niya hindi aapaw pag nagpunta siya. Ulul. Puro katuro, puro kayabang. Yung ginawa mong kalsada niyan sa EDSA, ilang bilyon yan. Sabi mo, 5 taon tatagal yan. Putya, 6 na buwan pa lang, nabakbak na, hayop ka. Buisit na Vince Dizon ito. Oh, ano na naman ang kaipalang pinagagawa nito? Turo na naman ang turo, baka manuno ka. Alam mo, sa lahat na nagtuturo, ito yung putyang ina, hindi na mamatanda. Siguro kakaturo nito sa daming itinuro nito, baka namamagana yung betlog nito sa dami nang naituro nito. Baka manuno ka. Pasok. Dato yan ha, pag nakita nyo na lang dito yung tubig, pag hindi nyo nakikita yung bakal, mag-isa. Mga 1 PM, 1:30 PM kahapon umapaw na to. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, at the same time, bumobomba kasi tayo. Ayun na naman, putang ina oh. Tumuturo na naman yung gago. Nakita nyo yung ginawa nila doon sa isang sa yung picture na kumakalat. Putya, hinihigop yung ilog, yung tubig sa ilog, tapos itinatapon doon sa ilog din. Okay nang inan tong mga tao na ito, mga abnormal. Hihigop tayo ng tubig mula si Araneta papunta sa mga pump natin. Dito din natin pinapato. So, pero pagka ito napuno, wala na tayo magpapatuan. So, kulang pa rin ang kailangan natin gawin. Kahit na may konting relief, may mga nagsasabi sa atin kanina na mabilis namang humupa and hindi ganun taas kamukha ng previous years. Ibig sabihin, kulang pa rin talaga tayo ng pagtatapunan ng tubig. So, ang nakikita nating solusyon dito para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas. So, meron tayong identified ngayon sa Kaingin Bukid. Problema, maraming ISA. Dami mong alam.
Tangina mo, ikaw lang nakakaintindi ng sinasabi mo, gago. Kahit na gaano karami yung turo mo dyan, turo dito, turo dyan, may ganito, may ganyan, gago. Hindi nga totoo yung sinasabi nyo, hindi, ang daming baha. Kaliwat kanan yung baha, wala namang ganyang baha nung panahon. Ngayon nagganyanan na, paano mga magnanakaw, pare-parehas kayo, mga hayop kayo. Bisip na ito. Si Togadi, yung DPWH Secretary, hindi naman naging DPWH Secretary si Togadi. DOTR si Togadi, Diego Latigo. Ang DPWH si Mark Villar. Shout out kay Myra Myra diyan sa Malaysia, mabuhay ka. Shout out JYM Tailoring, Sabah, Malaysia. Mabuhay ka, God bless you. Salamat sa iyong ayuda. So makikipag-usap tayo sa QC para magtayo tayo ng retarding basin doon. Kasi walang ibang way. Kasi pag napuno na talaga to, wala na tayong kasi ito tuloy-tuloy na to hanggang Pasig. Kapag ang Pasig tsaka yung San Juan, same level na, wala na pupunta na to. Ano gagawin natin? Ha? Higupin mo. Tarantado. So kailangan na tuloy-tuloy yung dredging natin. And mag-ano tayo. So pinapuntagan ako dito ni Pangulo para i-check lang kung kumusta tayo. Tangina, pinapunta daw siya ni Pangulo para i-check kung kamusta tayo. Tapos, anong gagawin? Ano mangyayari? Okay nang ina ninyo. Puro kayo bisita. Ano yan? Bisita iglesia? Ano yan? Mahal na araw? Tarantado. Ganito gawin mo, Beans. Lahat ng tubig dyan, gumawa ka ng linya, hihigupin papunta sa mga bahay ng mga congressman. At saka sa bibig ni Lisa Marcos, gano'n. Sa Malacanang, nyo sa kwarto nila yung tubig, dalhin nyo ron. Tangina, para quits-quits naman tayo, lahat tayo bahain. Putyang binabaha yung mga mahihirap lang kayo, mga mayayaman kayo, gaganda ng mga suot nyo, mga ulul kayo. Kaya gawin nyo, higupin nyo yan, tapos tangina, itapon nyo sa mga bahay nyo, lunurin nyo yung mga pamilya nyo, gano'n. Puro kayo gago, pupunta kayo dyan, dadalaw lang kayo. Hindi kayo kailangan dumalaw dyan, kailangan mawala yung baha, mga tanga. Putang ina, baha na nga, makikita pa yung mga pagmumukha ninyo, lalong maiinis yung mga Pilipino. Wala naman kayo natatapos, puro kayo simula, wala kayo natatapos, puro kayo plano, meron tayong ganito, meron tayong ganyan, gago, ang taas-taas ng baha. Tangina nyo, mga sinungaling kayo. Pero yun, pagka ganun talaga kalakas yung ulan, eh napupuno na itong pagtatapunan natin ng tubig. Anong gagawin nga natin? Pabubungan mo yung Pilipinas. Putang ina ninyo. Gamitin nyo yung pera ng taong bayan, palagyan nyo ng bubong yung buong Pilipinas para hindi tayo inuulan. Para walang baha, gago, matagal nang umuulan. Ngayon lang ba umulan sa mundo? Tagal nang umuulan sa Pilipinas. Ba't lagi pag umuulan, laging baha? Putang ina nyo, wala kasi kayong mga proyekto, mga tarantado kayo. Hindi naman problema yung pagbabahay, okay man lang yung ulan okay man lang yung magbaha ng saglit Ang problema, putang ina yung baha, lagpas tao. Mga magnanakaw kasi yung mga amo ninyo. Kailangan mag-evacuate ka, kaya sinabi ako kanina si nanay. Pag hindi na nakikita yung mga bakal dyan, yung mga sheet pile, kailangan mag-start na sila mag-evacuate. Kasi ibig sabihin nun, talaga paapaw na to. At pagtuloy-tuloy pa rin yung po. Yes, putang ina, wala nagawa yung mga pinagsasasabi mo, hindi nakatulong sa Pilipinas yan. Pero ano naman, ang report sa atin, 6 hours bumaba yung tubig. So 1:30 umapaw at bumaha. 8 p.m. bumaba na yung tubig. 6 hours, bumaba na yung tubig. 6 hours, putang inang yan. Alam mo, pag nagtrabaho tao, 8 hours lang. Nantakin mo to 6 hours. Ano to? Ano to, trabaho? 6 hours daw yung tubig bago bumaha. Putya, mabilis na yun, gago ka. 24 oras lang meron tayo sa isang araw, binawasan nyo parang 6 na araw. Ay, 6 na oras. 24 hours, 18 hours na lang. 18 hours na lang yung natira, matutulog pa tayo, kakain pa tayo. Putya, nagsayang tayo ng oras, 6 na oras. Bago bumaba yung baha, walang hiya ka, Vince Dizon. Tangina, palibhasa, nasa rooftop ka. Palibhasa, nasa mga penthouse kayo, mga condo, kaya hindi nyo nararamdaman to. Putang ina, kamot ka ng kamot ng ulo. Kaya nagbabara yung mga kanal dahil sa balakubak mo, kakakamot mo Kapag bumaba na yung San Juan River, nakapag-pump na tayo. So kapasama na tayo sa electric. Nagpag-rescue na pump para mas mabilis. And siguro by 8 p.m., wala na tubig sa passable na. Pero nakita nyo din, yung dami ng basura doon, kaya nagigising natin. Pero buti na maganda na yung mga ingat natin. And may pump tayo. Magpapapaw natin, basta hindi tayo punuin. Pero feeling ko, pag napuno na to, wala na tayo matatunan. So next step, doon tayo magtatayo ng mga pag-imbak ng tubig. Para bago bumaba pa dito, bago bumaba sa river, sasaluhin mo doon. Para tatagal bago bumaba bago umapaw yung salwan. Ayan na yung panghigop. Putang ina, yung tubig sa ilog, hinigop, nilagay din sa ilog.
Ano mo, Vince Dizon? Gago, dapat yung bunganga mo yung ilagay dyan. Ikaw ang humigop niyan, buwisit ka. Buwisit na yan. Oh. Galing! Yan na yung ano. Yan na yung makina nila walang silbi. Putang inang yung makina na yan. Oh. Yan yung nakita natin may picture na humihigop sa ilog. Niladala din sa ilog yung tubig. Buwisit na yan. Hayop! Oh, di ba? Oh, masaya ba kayo sa mga balita na yan? Di ba? Ang ganda-ganda ng balita. Panoorin natin yung balita ni Erice. Oh, yung gigil na gigil si Claire Castro dahil dito sa balita na ito ni Erice. Oh, panoorin natin itong interview ni Erice sa kay Corina Sanchez. Dito gigil na gigil si si Madam Impactang Claire eh. Sabi niya, sa isyong ito, makakasama natin ngayon Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Edgar, maraming salamat. good morning. Nandito ka ngayon. Ma'am Corina. Okay, teka Yes. muna, yung unang-una. Una lang, tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niya unawain. Kasi ang Hindi niya naunawaan, bobo yun eh. Oo, impactang bobong Claire Castro yun eh. Sabi niya, hindi ka naman daw spokesperson. So hindi ka naman daw dapat magsalita. Gago. Hindi spokesperson si Erice, pero si Erice ay isang congressman, meron siyang constituency at isang Pilipino. So kapag palpak ang presidente, kahit sino sa mga Pilipino pwedeng magsalita against yung palpak ng presidente. Claire Castro, walang gustong umagaw ng iyong pagiging spokesperson dahil bobo at tanga lang ang gustong maging spokesperson ni Bongbong Marcos. Wala siyang makuha. Tangina, sa tinagal-tagal, sa dami ng dumaan na mga spokesperson ni Bongbong, ikaw lang ang tumagal. Bakit? Kasi ikaw yung pinakatanga. Claire Castro, ikaw yung pinakatanga na spokesperson. Kaya tumagal ka dyan dahil tanga rin si Bongbong. Dahil ang tanga, ang na-attract niyan, puro tanga lang din. Puro bobo. Hindi kaya ng isang matinong tao ang maging spokesperson ng walang silbi na tao. Ikaw lang. So yung pagiging spokesperson, matagal nang inaalok yan kahit kanino walang tumatanggap. Ikaw lang ang tumanggap dahil patay gutom ka. Ganun yun. Claire Castro, ikaw na, sa'yo na yan. Walang gusto. Kahit ako, alokin ako ngayon ni Bongbong eh. Bigyan ako malaking pera. Boss, di palitan mo si Claire Castro. Wag na, uy, fuck you. Fuck you. Ayoko. Ang ina ninyo. Mantak nyo, magsisinungaling ko sa taong bayan. Yan ay ipapakain ko sa pamilya ko pag sisinungaling sa taong bayan. Mga walang hiya kayo. Kaya wala threatened to si Claire Castro kasi pag hindi na spokesperson si Claire Castro, magbubuti na sila ulit. Mga patay gutom na ulit yung pamilya niya. Wala namang gustong kumuha. Ikaw, may kaso ka, kukunin mo si Claire Castro, makukulong ka bukas din. Ganun kabobo yan. Kaya yung sinasabi dito ni Erice, hindi niya naintindihan o ayaw niyang intindihin, pero mas naniniwala ako dun sa bobo siya. Kaya hindi niya maintindihan yung mga sinasabi ni Egay Erice. pahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan, si Speaker Romualdez. Kasi babata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila yung pahayag ko. Pahayagin ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina. Pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila. Yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila dyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung yan yung sinasabi natin. Sabi ni di ba? Bukas ang Pangulo sa lahat ng gustong makipag-usap sa kanya. Di ba pinapakalat nila si Inday Sara daw ay gusto makipag-usap kay Pangulong Marcos. Bukas daw, bukas. Ang Pangulo sa pakikipagdialogo. Ito nga ang ginagawa ni Erice, putang ina, galit na galit ka na eh.
Sinasabi nga ni Erice kung ano yung sentimiento ng taong bayan. Kung bukas kayo sa pakikipagdialogo, dapat naiintindihan nyo. Dapat iniintindi nyo at ina-acknowledge ninyo, well noted doon sa sinabi ni Erice. We'll look into it and we will try to improve. Sorry sa mga constituents niya kung hindi kayo satisfied. We will try our best to satisfy you. Ganon. Dapat ganon. Pucha, hindi eh. Galit kagad, nangangagat kagad eh. Pucha, asong-aso kasi to si Claire Castro, palibaso walang utak eh. Alam lang, kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko, lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Halos lahat Pwede pagkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang Hirap yun, walang isip eh. Walang isip, tiga Caloocan pala yan eh, si Claire Castro. Tapos putsang nang gulo-gulo dyan sa Caloocan, sabi niya wala daw krimen sa Pilipinas. Gago Claire Castro, maglakad ka dyan sa bagay. Yung ganyan itsura ni Claire. Tangina kahit paglakad sa kanto yan, walang magpapansin dyan eh. Baka sabihin, ay putang na yan, yung baliw yan. Huwag niyong lapitan niya. Alam ng taong bayan kung gaano kabaliw si Claire eh. Pag bumabayan ng Caloocan, naglakad dyan doon, puta iwasan ng tao yan. Iwasan nyo yan, tangina nangangagat yan. Baka mandura yan. Oo, so matagal na kasi si Claire Castro. No, hindi na yata umuwi ng Caloocan, kaya hindi niya na alam yung sentimiento ng mga taga Caloocan. Nakaranas lang ng nakaranas lang ng karne, nakaranas lang ng aircon, nakalimot na sa kahirapan, Claire. Ha? hindi niya nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yun. Saklap naman no, Claire Castro, inaasar ka ni Coring oh. Sabi ni Corina Sanchez, mema ka lang daw. Tiyangin na yan, boba ka kasi. Wala na, Claire Castro, hindi ka na kahit media, hindi ka na nire-respeto. Palagay ko nga, kahit pamilya mo, hindi ka na nire-respeto sa kabaliwan mo eh. Kung ako nga anak mo, kung ako anak mo, putang ina, isaswap kita sa lapis. Isaswap kita sa lapis. Ipapalit kita bukas na bukas din. O putya yung nanay ko, pengi ako 2 lapis, papalit ko yung nanay ko. Tangina, baliw na eh. Mema ka pala eh, mema eh. Alam mo na kailangan kasi may balik eh. So, Pero kasi alam mo, pag yung misis ko, dadaldal, parang tahimik na lang, hindi na ako kumikita. Kaya kami dyan, happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan. Sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila. O yan yung sinabi ni Erice. O tingnan ninyo kung anong sagot ni Auntie Claire. Balikan natin yan si Erice Memia. O tingnan ninyo kung anong sagot ni Auntie Claire Castro. O diyan sa sinabi ni Egay Erice. O eto lang, wait lang ha. O ayan na, putang ina, mangangagat na naman to. Mangangagat na naman to si Claire. O sige, pasok Claire Castro. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Putang ina mo. Pag sinabi ng tao, may basihan yun. Pag sinabi ng mga Pilipino na naghihirap, may basihan yun. Pag sinabi ng Pilipino, ay, sawang-sawa na kami Kong Erice. Sa baha, putsang ina, ibig sabihin, binaha sila. Pag nagreklamo ang tao, ibig sabihin, meron silang hindi magandang naramdaman. Claire Castro, bobo ka talaga. Alangan na mamalungkot ang tao kung masaya buhay niya. Alangan na magreklamo ang tao kung ang mga pamilya nila, napapag-aral nila yung mga anak, napapakain nila yung mga anak nila, pamilya nila, nabibilan nila ng mga gamit, papaaral nila sa magandang eskwela, bibigyan nila ng baon, maayos 3 beses ang araw sila kumakain, may ipon pa sila, hindi binabaha yung mga bahay nila, hindi sila apektado ng pagmamahal ng presyo ng mga bilihin na afford naman nila lahat. Kung ganun ang tao, tingin mo may magrereklamo, Claire, tanga. Magrereklamo ang tao kapag naramdaman nila yung hirap. Ganun naman talaga, limbawa, na natusok ka ng karayom, sabi mo, aray, kasi aaray ka. Hindi ba alam naman, hindi ka naman natutusok, putang ano, umaaray ka, cancer na yan. May cancer ka na nun, pag umaaray ka, aray, ang sakit. Wala naman tumusok sa'yo, pero masakit. Putya, may cancer ka na yan. So, lahat ng tao, kapag may nararamdaman, ang unang-unang gagawin yan, magre-react.
O halimbawa, nakita yung mukha mo. O, pucha, maiinit na ulo ng tao. Dahil na makikita yung mukha mo. So lahat ng tao na nagsasalita, merong pinaghuhugutan, may pinanggagalingan. Yung baliw lang, katulad mo, yung reklamo ng reklamo na hindi naman hirap sa buhay. Tanga. Inaangat lang daw ni Irise yung sarili niya, gago. Inaangat ni Irise, sinasabi na nga ni Irise, hindi naman akin to. Ito yung naririnig ko sa Caloocan. Bumaba ka kasi sa Caloocan, Claire, para malaman mo. Tangina ninyo yung Caloocan, sa sobrang bulok ng Caloocan, si Trillanes tumatakbo na dyan. Kaya ka namumura eh. Sa sobrang wala na mapagpilian, dahil sa sobrang gulo dyan sa Caloocan, putang ina niyan. Pati si Trillanes tumakbo na dyan. Akala ko nga mananalo si Trillanes eh. Medyo tumaas pa believe ko sa mga taga Caloocan dahil natalo si Trillanes eh. Pero walang hiya ka, Claire Castro. Pumunta ka sa syudad mo, sa Caloocan, tapos mag-ikot-ikot ka doon. Tingnan mo, putang ina, naka-tiles na ba yung mga kalsada dyan? Mayroon na bang business district ang Caloocan? Meron na ba kayong BGC? Meron na ba kayong Ayala Avenue, ganyan? Wala. Putang ina yung Caloocan. Huling dumaan ako dyan 10 years ago at saka dumaan ako nung nakaraan. Ganun pa rin yung Caloocan. Madami pa rin kalokohan dyan. Inutil ka. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya. At Anong ebidensya nga hanapin mo? Magnanakaw nga kayo lahat. Ayan na nga, bahang-baha na. Ang taas ng presyo ng bilihin. Tapos, hindi naman sa Caloocan tong problema na to sa buong Pilipinas. Ang daming komunista, kaibigan nyo yung mga rebelde. Ang mahal ng presyo ng bilihin. Putang ina, yung pinangako nyong pabahay, wala naman nangyari. Yung pinangako nyong yung pinangako nyo itutuloy yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, wala naman nangyari. Sabi ni Diego Latigo, Shabu Business District meron sa Caloocan, putang ina nyo. Hindi naman to problema ng Caloocan, problema ng Pilipinas to. Binabaha, ninanakawan, taas ng krimen, taas ng presyo ng bilihin. Hindi mo na kailangan ng ebidensya, Claire Castro. Kita mo yung, alam mo ebidensyang pinakamalupit, Claire? Yung trust rating, approval and trust rating ni Bongbong. Yung approval and trust rating ni Bongbong, kung hindi ka ba naman tanga, negative 27, yun ang pruweba na wala kayong silbi. Oo, na walang may tiwala sa inyo, dapat yun ang iniisip. Anong pruweba hinahanap mo? Kailangan ng pruweba ng burden of proof is with the accuser. Gago. Nagmamanifest sa trust rating ninyo. Sagi, kaya ka nga minumura eh. Kaya nga nagpunta ka ng Canada, pinagmumura ka doon eh. Tinawag ka pang pangit. Kaya nga nung nagpunta si Bongbong dito sa Davao at nagnakaw ng proyekto ng may proyekto, minumura siya ng mga estudyante. Yun yung pinakamalupit na pruweba na talagang putang ina wala kayo nagagawang matindi maganda sa bayang Pilipinas, mga hayop kayo. Yun lang yun. Ano pa ebidensyang hinahanap mong ogag ka? Tang ina, bulag ka ba? Nakasalamin ka na, hindi mo pa nakikita? kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Tungkol dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yan kay Congressman Erice? Lynn, salamat sa iyo, Lynn, ha? Sa iyong pakulay. Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dizon, na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary... Ano yun, sinungaling si Vince. Natural, magsisinungaling yun. So ikaw na nagsabi, sinungaling si Vince. Yan ang pinasinungalingan ni Vince. So sinungaling si Vince. Kanino ka maniniwala? Kay Erice o kay Vince Dizon? Kay Erice. Si Vince napakasinungaling. Sabi ni Vince Dizon, yung ginawa niyang kalsada sa EDSA, tatagal na 5 taon. 5 buwan pa lang, sira na. Sabi ni Vince Dizon, babantayan daw niya yung corruption. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong sa corruption. Sinungaling si Vince. Talagang pasisinungalingan niya yan. Pag tinanong mo si Vince, siyempre magkakakotsaba kayo. Sasabihin ng Vince, anong gagawin? Tinawagan mo pa ako. I-deny mo lang yan. Wala ka na ibang dapat gawin kung di-deny yan. Claire Cason, tanga mo naman. Yun lang man trabaho mo, magsinungaling lang din. Hindi magsinungaling ka lang din. Ganun lang yun. Vince Dizon, dahil hindi po niya nakakausap
si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun Totoo naman yun eh. Ilang buwan na, simula nung SONA. Actually, last year, sinabi niya, mahiya naman kayo. Nag-SONA na ulit. Ano yung sumunod na ipinangako niya? Racket. Tapos nangako pa siya na, na makakasuhan na, makukulong na yung kanyang pinsan. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Nakailang bahana. Nakailang bahana yung dumaan sa atin, hindi pa nakukulong yung hayop na pinsan niya. Yung baboy na pinsan niya. Oh, so, anong sentimiento ng tao? Naniniwala pa ba ang tao sa Pangulo? Hindi na, kaya nga negative 27 yung trust rating niya. Kaya nga bagsak na bagsak yung approval and trust rating kasi nga wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Yun ang pruweba. Oh, so sinasabi talaga ni Erice yung totoo. Kasi yung din na sentimiento natin, maka-Erice ba tayo? Di naman. Dilawan man yan si Erice. Pero talagang sinasabi niya na, putya, itong problema natin ngayon, yung sinasabi ng mga constituents ko, dapat makinig sila. O kita mo, nakikinig ba sila? Hindi. Gigil na gigil si Madam. area niya lang, base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, yan pa lang, maliwanag, na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, dahil maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng... Ilan to magsalita, parang ogag eh. Tangina, wala nang masabi eh. Mahina ka gumamit ng mga salita, Claire, no? Bakit ka ginawang speaker, spokesperson ng wala kang alam sa wordplay? Abogado ka pa naman. Puta, kung ako talaga ang spokesperson, dali lang naman sagutin itong mga tanong eh. Dali lang naman yan. Para kaya lang kasi, dahil gigil na gigil siya, o dahil yun ang trabaho niya, babuyin yung mga kalaban ng gobyerno, sila binababoy. Hindi na gagawa yung trabaho niya, paikot-ikot at kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig. Tanginan to, bobo. Pakahina mo, Claire. Mahina ka sa bardagulan, Claire, putya, mag-seminar ka sa akin. Karil, P1N, mabuhay ka. Iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Sabi nga ni Erice, inutil, sabi ni Erice, relax ka lang, Claire. Putang ina ninyo. Pag wala na kayo sa kapangyarihan, lahat kayo ididimanda ko. Humanda kayo, walang magtatago Walang aalis sa Pilipinas Kasi sa panahon ngayon, kung di ka ba naman bobo, Claire, alam naman namin binayaran nyo lahat Alam namin na bayad nyo lahat. Ilang taon na lang naman. 1 taon na lang naman tapos na ang problema ng bayan Pilipinas. Ang problema man lang kayo. So pagtapos na kayo, wala na kayo sa kapangyarihan, humanda kayo. Kasi hahabulin kayo ng mga Pilipino sa lahat ng mga kahayupan na ginagawa nyo. Negative 27 trust rating, ma'am. Uubusin kayo, maniwala kayo. Galingan nyo magtago, pati ikaw. Kaya na magtago ka sa matris ng nanay mo kung gusto mo. Diba? Inutil. Ayan mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. At least kahit ganito mga balita sa Pilipinas, napasaya ko kayo.
At kung talagang masaya kayo, ano kayo, i-upload natin to as video. Mapalad ang mga nakapanood ngayon dahil mga members na lang makakapanood ng mismong live, pero i-upload natin to as video. So i-share ninyo, i-like ninyo para mapanood ng lahat ng mga salot sa Pilipinas. Baka sakali mamatay sila sa inis o mabawasan ng mga demonyo sa Pilipinas, di ba? Kita-kits tayo mga bossing. Maraming salamat po sa inyong mga ayuda. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,